Hoy! Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Meron daw pong lead itong si dating Senator Panfilo Lacson na mukha dapat hindi baliwalain itong si Alice Guo dahil parang lumalabas na ito Chinese spy. At meron pang article ka-coffee na na-publish sa Estados Unidos kung saan nahuhuli ang mga allegedly mga spiya ng China. At itong si Alice Guo, saan ka nakakita ha? Handang mag-alok ng 1 billion pesos. Imagine ha, 1 billion pesos para malinis lang ang kanyang pangalan. Para malinis yung mga kasong isinampa sa kanya. Willing to pay 1 billion pesos ka-coffee. Clear lahat ng problema niya. E di tapos ang problema niya. Yan si Alice Guo. Mapaiisip ang tao dyan. Gaano karami ang pera itong si Alice Guo? Diba? Or ang tanong, siya ba ini-sponsoran ng gobyerno ng China? O meron bang nag-i-sponsor sa kanya na malalaking tao? Sino yan? Bakit ganyan kalaki? Imaginin mo ha, 1 billion pesos. Napakalaking halaga niyan para lang mabura itong kaso ni Alice Guo. Tuloy, hindi mawawala sa isipan ng tao na mukhang spiya itong si Alice Guo at gustong mabura ang records niya dito sa Pilipinas. Mamaya pag-usapan din natin yan. At yung isa na nadiskubre sa Amerika na isa din pong Chinese spy na tulad ni Alice Guo, mid-level, nasa government ha, at naghahasik ito ng pangangalap ng mga impormasyon at allegedly sponsored yan ng Estado ng China. Sige, basahin natin yan. Nasa headline ng Politico.com ka-coffee. Chinese spy Alice Guo has 1 billion pesos bribe ready to dismiss her cases, sabi po ni Lacson. At nalilink dito ang First Family. Meron daw po kasi silang contact. Ito si Alice Guo, may kilala daw po na negosyante na may contact doon sa malapit sa First Family, ang pamilya Marcos. Kasi kung gusto mo naman talaga mabura yan, ang iniisip nila, lapit kayo sa presidente. Kung hindi corrupt si PBBM o kung corrupt si PBBM, tatanggapin nila yan. 1 billion yan napakalaking pera yan. Pasensya na kayo, hindi corrupt. Dismissed Mayor Alice Guo allegedly dangled 1 billion pesos to any government official who could help her with her legal troubles involving her alleged involvement in organized crime and offshore gambling. Or posible, nagaling talaga sa Pogo. Ganyan kalaki ang industriya ng Pogo, ganyan kayaman itong mga Pogo lords na ito. Kaya siguro, ganyan na lang din kayaman yung mga nagpahintulot na i-allow itong Pogo dito sa Pilipinas during the administration of Digong, the best president ever. Kaya si Harry Roque nagpakayaman din. Abogado lang yan ha. Nagpakayaman yan. Ano pa yung mga higher-ups niya? Nako. Kung hindi si PBBM naging presidente, hindi mabubulgar itong mga kalokohan na ito ha. This was according to former Senator Panfilo Lacson, who said he has a Filipino-Chinese trader friend with contact to the First Family who was approached by Guo about the offer. Sige, ano ba yung nangyari dyan? Si Lacson to ha, feeling ko naman credible si Lacson. Mayroon akong isang Phil-Chinese friend, trader ito, na malaking negosyante na ang dealings niya with China. Ito may connection din ito, maski papaano, not directly with the First Family, pero mas may sinasabi siyang connect within the circle of the First Family. Ang tinutukoy natin ng First Family ka-coffee, si PBBM, si First Lady. Lacson said in an interview with DWPM on Wednesday, September 11. Si Guo po allegedly asked the trader if the latter, kung yung trader daw po, could find a contact who could help her fix the multiple cases of human trafficking, money laundering, and graft cases against her since she was linked to illegal offshore gaming operations, sabi po ni Lacson. Common strategy yan, ka-coffee. Nangyayari naman talaga yan. Hindi man natin pwedeng sabihin na hindi nangyayari yan sa Pilipinas. Nangyayari yan. Na sige, para mabura na yung mga kaso niyan, o kukunsyabahay, kung sino man, halimbawa, itong judge na to, itong politika na ito, itong senador, itong mambabatas na ito, itong presidente, itong vice-presidente, o gamitin natin yung kanilang connections para mabura yung mga records na yan. Lalo kung medyo maliliit na cases, ka-coffee, at influential yung taong involved. Nangyayari yan. Hindi man natin masasabi na perpekto ang gobyerno ng Pilipinas. And even sa mga developed countries, nangyayari din yan. So, ito ang nangyayari ngayon. Ito yung sinasabi ni Lacson. So, siguro, since marami siyang pera, may kakilala siya na nagpapakilala na may connection doon sa First Family,
nagpapatulong siya doon sa trader. O sige na, tulungan mo ako, matanggal lahat ng paghihirap ko. Diba, nasa limelight siya matanggal tong lahat ng pagkaka-spotlight sa akin sa Senado at sa HOR. O 1 billion, willing to pay 1 billion, paano ba yan? Installment o cash? In cash yan, malamang. Guo, allegedly, yan. Guo made the 1 billion allegedly offer to the friend before she fled the country for Indonesia, where she was arrested, Lacson said. He clarified that his friend did not give Guo a contact or help her escape. Mahirap-hirap yan. At hindi nyo gagawin yan. Hindi gagawin ni PBBM yan. Kasi siya din ang mapapahamak niyan. Si Alice Guo nag-approach sa kanya bago umalis at medyo ipit na at nagtatago na. Nag-contact through a common friend siguro at ang sabi sa kanya kung mailalapit niya si Guo sa kanyang contact, sabi po ni Lacson. Hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko, hook, line and sinker ang kwento nitong Phil Chinese na ito, sabi niya. Ang offer, 1 billion pesos. Basta matulungan lang daw siya. Hindi pa absolute yan, ka-coffee ha. Basta matulungan lang daw siya. Nagulat din kami, ganoon kalaki ang offer, 1 billion ang binitiwan niyang halaga, sabi po ni Lacson. Dapat ma-confirm din yan Hindi ko alam kung natanong na yan sa pagdinig sa Senado, yung 1 billion na yan, kung totoo ba yan, at kung sino yung trader friend na yan. Buti na lang, nasa tamang pag-iisip din itong trader friend na yan, at hindi niya kinonect itong si Guo sa first family, o kung sino mang contact doon sa first family, o sa DOJ, o kung kanino man kay Senator Risa Ontiveros. Buti na lang, hindi niya ginawa yan. At lalabas yan sa mga investigasyon. Kasi ang taong bayan, gising ngayon. Lacson urged the intelligence community. Ito yung hamon. Ito ngayon yung hamon ni Lacson. Kung may ganyang pera si Alice Guo, napakalaki yan. So, hindi siya small time, ka-coffee. Hindi siya basta-basta lang. Siya multi-billionaire. At pwede niyang gawin ang anumang gugustuhin niya, maliban ditong malinis sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kung meron siyang resources, o kung meron man nagpopondo sa kanya, may gobyernong sumusuporta sa kanya, may malalaking tao na sumusuporta sa kanya, abay, delikado yan. Yan ang pinupunto dito ni Lacson. Dapat hindi yan tinitingnan na small time lang itong si Alice Guo. Mas malalim pa to, ka-coffee. Lacson urged the intelligence community to dig deeper into Guo's influence and her potential to be a national security threat, amid allegations that she was a Chinese spy who got elected and used her position to help a syndicate. Posible yung kanyang narrative. Espiya ito, ka-coffee. At para papasukin itong sindikato na ito dito sa Pilipinas. At nakalulungkot, ka-coffee, nakalulungkot na during the administration of Digong, nagkaroon pa ng executive order para i-allow yung mga pogo na yan na pinagpumulan nga ng mga sindikato. At inalaw pa ng gobyerno ng Pilipinas na libre? Definitely hindi libre yan. May kapalit yan. Social ill ang binigay niya sa bansa natin. Nagisugala ng bansa, tapos walang makukuha in return. Meron yan. Kung siya ay isang foreign spy, medyo delikado ang ating national security. Pinaparating ko sa intel community natin na isama si Alice Guo sa essential elements of information, kung saan laliman nila ang kanilang background check, record check, investigation, sabi po ni Lacson. Laliman pa kasi baka napasukan na tayo. Hindi malayo kasi nababasa natin ang true to life spy stories, sabi po ni Lacson. Agree ako dito kay Lacson. Hindi ito first time na nangyari. Sa ibang bansa, ako din, may mga napapanood din akong pelikula, true to life, ka-coffee, sa Netflix. Yung mga spiya. Paano pumapasok sa isang bansa o sa isang lugar mismo na gusto nilang pasukin ang mga spiya. At ito na, ka-coffee, naging mayor pa. Diba? Chinese naging mayor sa nakakita niyan during the term of Digong. Hindi lang yan, ka-coffee. Actually, nabalita na rin to si Alice Guo. Pagdating naman sa Amerika, meron pa sila mga na-discover na mga Chinese spy. Baka isa lang to si Alice Guo sa mga kwento na to. Headline ng ABC News: Chinese agent case in New York is a classic Beijing spy efforts, according po sa mga expert. Beijing's broader strategy involves targeting local and state officials in hopes of securing more support for China and gaining insight into political decision-making, sabi po ng mga opisyales. Kumbaga, ini-infiltrate nila yan, pinapasok nila ang local government, start with the local government, and then impluwensyahan mo na ang mga policy makers, mga congressman, ang mga senador, impluwensyahan mo na para magiging decision nyo, magiging favorable sa China. Pwedeng state-sponsored yan. Pwedeng pinondohan yan ng gobyerno ng China. Hindi malayo, ka-coffee.
As COVID-19 was spreading across New York in March 2020, state officials held a private conference call to discuss their response to the pandemic. But there was someone else listening in who had no business being on the call, a Chinese government official. The official, according to the federal prosecutors, had been surreptitiously added to the call by Linda Sun, who was then an officer in the administration of Governor Andrew Cuomo. O, Linda Sun ka-coffee ha. Yan ang pangalan. Keep your phone muted. Sun admonished the Chinese official in a written message during the call, according to the prosecutors. At the close of the 32-minute discussion, prosecutors say the official sent Sun a 2-word review. Very useful. Wow. The call was one of the episodes highlighted in a 64-page indictment accusing Sun of using her position in New York state government to benefit the Chinese government. Hindi naman literal na pag-iispiya mo, no, para makakuha ka ng mga impormasyon na magagamit nila para birahin o bombahin o lusubin ang isang gobyerno o isang estado, na tulad na napapanood natin sa pelikula. May ibang way pa yan o may ibang purpose pa yan. Ito, halimbawa dito sa case ni Sun Usun, kung ano man ang basa natin dyan, impluwensyahan lang ang desisyon ng gobyerno. O laking tulong na sa China yan. Nag-benefit ang Chinese government because of her influence. In return for shaping government messages to align with Chinese priorities and freezing out Taiwanese officials, she and her family received a range of benefits, including millions of kickbacks, free travel, and more than a dozen Nanjing-style salted ducks. Anong ibig sabihin yan? Ito yung tsura, ka-coffee. Sa madaling sabi, gumagastos ang gobyerno. Kahit sa Pilipinas, ganoon din naman ang Pilipinas, nag-i-invest din niya para sa security, para sa protection. Pero not to the extent na ginagawa na ito, kung totoo man itong ginagawa ng China, which I think is totoo, na ginagawa nila yan. Napakayaman nila eh. Ginagastosan nila yan, ka-coffee, para makapagpasok ng mga tao nila. Kasi ideology ang gusto nilang ipasok eh. Yung ideology nila ipasok, ipagawa sa mga Pilipino, i-adapt natin yung ideology na yan para mabuhay tayo ng tulad nila. Tinan mo yung panahon ni Digong, tinan mo ha. Mga projects natin, halos lahat sa China kukunin. Yung mga loans natin sa China kukunin. Ang mamahal ng interest. As compared sa other loan providers na mas mababa ang interest. Pero pinaburan. Diba? Pinaburan ang China. Bakit? Sino magsasuffer? Di mga Pilipino, magbabayad doon sa utang na yan. Na-infiltrate din tayo. Sa pamamagitan ni Digong? Posible. Hindi natin alam. Pero na-infiltrate tayo at malinaw yan, ka-coffee. At nung upo si PBBM, after na mga review ng mga projects na to, ilang mga projects ang na-cancel. Hindi natuloy yung mga infrastructure projects na yan dahil madumi yung plano eh. May mga kumita at may mga gustong kumita sa mga projects na yan. Nakalulungkot lang. Diba? Nagpayaman lang itong mga tao na ito. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi ninyo dyan? Agree ako dito kay Lacson, ha? Na dapat ang Intel community natin na busisiin maigi itong si Alice Guo. Hindi to basta-basta. Hindi yan simple, ka-coffee. Mas malalim pa ang problema sa ilalim ng pogo na yan. Dahil may dapat managot dyan. Lalo na yung previous administration, nagpakasasa yang mga yan. O siya, i-comment ang inyong opinion reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook, please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-like na rin ka-coffee at hit nyo na yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasa naman po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!